Isa nga po ang tuberculosis sa mga pinaka-nakakahawang sakit sa bansa. Nako, totoo yan mga bidims. At sa katunayan, umabot sa higit 100,000 ang kaso ng TB sa Metro Manila hanggang nitong Pebrero. Para po ipaliwanag ang mabilis na transmission ng TB at kung paano ba ito maiiwasan, makakasama natin ang Adult Infectious Disease and Drug-Resistant TB Specialist na si Dr. Jerome Manzano. Good morning, kapatid. Hi, good morning. Doc Jerome, good morning kapatid. Maraming salamat for being here. Isa ito sa mga bagay na dapat binabantayan natin ngayon. Totoo Kasi nga, yan. meron tayong mga datos na nakikitang nakaka-alarma na talaga. Pero ang dapat dito ay pag-iingat, impormasyon at alamin natin paano nga ba ito maiiwasan. Simulan na natin, Totoo Doc. yan, mga bidims. Very alarming nga din talaga yung pagtaas ng kaso ng TB dito sa Pilipinas. Eto naman, Doc, start na tayo. Ayon nga sa Department of Health, higit 100,000 kaso daw yung naitala ng tuberculosis as of February pa lang yan, Mami Dims. Hindi pa kasama dyan yung March, April. yung April. Doc, ano kaya yung posibleng dahilan ng mataas na kaso nito sa bansa at yung sobrang bilis na pagkalat nito? Okay. Ang dahilan nito, mataas ang transmission dahil airborne yung tuberculosis, no? Mabilis itong kumakalat, lalo kapag siksikan yung lugar, walang proper ventilation. Tapos marami pa rin kaso yung hindi masyadong nadidetect agad, kaya tuloy-tuloy yung hawaan. Pati kasi yung tuberculosis, pwede din siyang mag-cause ng latency, no? Latent TB infection. Meron sa yung bacteria, pero wala ka pang simptomas. Hindi naman masyadong nakakahawa yun. Pero marami pa rin sa mga pasyente natin ang hindi rin nagpapakonsulta agad. Kaya meron silang kakayahan na makapanghawa ng ibang pasyente din. So ibig sabihin nito, Mami Dims, pwedeng underreported pa yung Yun 100,000 kaso. O kasi hindi naman lahat ay may access din, no, sa ganitong klase ng pagpapacheck. Dok, gusto ko lang malaman, from what you said, ibig sabihin ba yung mga pag nagko-commute ka, tapos maglapit-lapit kayo, air condition, nakasarado, yan ba posible kang mahawa sa ganyang klase ng sitwasyon? Mababa yung chance nun kasi kailangan meron kang close contact na tinatawag. Paano natin di-describe yung close contact? Close contact, ibig sabihin, kasama mo siya palagi, more than 8 hours per day or more than 15 hours per week sa isang enclosed space. Pero posible pa rin, theoretically, posible pa rin siya. Oo. Dok, siguro alamin na natin, ano nga ba yung mga sintomas talagang kinikilala pagdating sa tuberculosis na dapat bantayan po ng ating mga kapatid? Okay, una, maraming forms ng tuberculosis, no? Meron tayong tinatawag na pulmonary tuberculosis, which is more common, and the other one is yung extrapulmonary tuberculosis. Sa extrapulmonary tuberculosis, hindi bagay yung apektado, kundi any part ng katawan. Pwedeng sa kidney, sa utak, usually nagpe-present sila as nana or abscesses. Ngayon, pagka pulmonary tuberculosis naman, ito yung tinatawag natin na higit 2 linggo na pag-ubo. Okay, so pagka more than 2 weeks na yung cough mo, higit na 2 linggo din na nilalagnat ka. Yung lagnat mo, usually sa hapon yan. Night sweats, sa hapon or sa gabi, pinagpapawisan ka. Pagbaba ng timbang, no, unintentional weight loss, panghihina o generalized body weakness, tsaka yung ibang mga pasyente natin, kung advanced na yung kanilang tuberculosis, nagkakaroon sila ng dugo sa plema. Tapos sa bata naman, since hindi sila makaubo ng maayos, kung minsan pag pinakinggan ng doktor, meron silang wheezing na tinatawag. Tapos ganun din, lagnat na higit 2 linggo, hindi tumataas yung timbang. Tapos kung minsan tinitreat nila as pneumonia with normal na antibiotics, hindi gumagaling kasi TB pala yung one. Although meron din nga, sabi ko nga, pag latent TB infection, nasa yung bacteria, wala ka pang active na disease kasi kailan siya nagiging active na disease kapag yung immune system mo ay bumababa. So, pag latent TB infection, halos wala tayong simptomas dyan. Pero Doc, may mga pagkakataon din na very minimal yung mga sintomas, di ba? Yes. Halos parang walang masyadong lumalabas na sintomas, Yes. lalong-lalo na sa mga immunocompromised patients. Yes. Tama ba? Oo, tama. Pero speaking of immunocompromised patients, Doc, bukod po sa kanila, sa mga kapatid natin na immunocompromised, sino-sino pa po ba yung mga vulnerable group or population na mas madaling mahawa ng TB? Yes, Doc. Tama yun, no? Kasi yung mga pasyenteng immunocompromised, sila yung usually mga may virus, kagaya ng tinatawag natin na human immunodeficiency virus. Lalo kapag masyadong mababa na yung kanilang CD4 count, yung panlaban nila sa mga infeksyon. Mga pasyenteng mayroong cancer, yung mga nag-undergo ng chemotherapy. Mga pasyenteng umiinom ng steroids, yung dahil meron silang mga autoimmune diseases, lupus,
Pasyente din na may close contacts, yung nabanggit ko kanina, mga malnourished patient, yung mga may iba't ibang mga sakit din kagaya ng diabetes, yan yung mga pwede sila. Mas high risk group natin to develop tuberculosis. Actually, pagka nasa NCR ka or nasa Region 4A at saka Central Luzon sa amin sa Nueva Ecija, tayo yung nasa high TB burden region sa Pilipinas. Kaya mataas ang rate natin ng TB. Ayan. Doc and Mommy Dims, pag-usapan naman natin yung prevention. Oo. So important because ngayon, 'di ba, alam na natin yung datos, ito pala ganito pala karami ang meron until February ang bilang niyan. Ano nga bang mga pwedeng gawin ng ating mga kapatid ngayon, Doc? O baka may tips ka dyan, Doc, sa ating mga kapatid para maiwasan yung TB. Yes, sabi ko kanina, marami tayong pwedeng gawin, no? Meron tayong extrapulmonary tuberculosis, yung hindi sa baga. So, pwede natin gawin doon, magpabakuna sa mga bata, may BCG vaccine na kaya nitong i-prevent yung extrapulmonary tuberculosis. Pangalawa, magpakonsulta agad kung meron ka ng ubo na hindi gumagaling. Pagka bumabagsak yung timbang mo, kung may mga nana sa katawan or may bukol na hindi na-explain ng mga regular diagnostic test, no? So, yun yung mga kailangan nating gawin. So, magpakonsulta agad pag meron kang naramdaman. Oo, ito kasi yung sakit na hindi dapat ipinapal sa walang bahala, Yes, totoo sabi nga yan. nila. Doc, maraming salamat for being here at salamat dahil pinaunlakan mo kami dito sa Health Check. Very important for our kapatids to know about tuberculosis. Doc, ang clinic nyo po at inyong mga social media accounts, imbitahan natin sila. Hi, you can follow me on Facebook as Jero Manzano, sa aking Instagram as 888JGM at saka sa Threads din, and sa TikTok as Dr. Jero. Ayun, maraming salamat, Dr. Jerome Manzano and Dr. Richard Gadiaga. Doc, thank you. Mga kapatid, Dimples Romana po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow na po at subscribe na sa social media pages ng News 5.